أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang karapatan ng ating mga malalapit na kamag-anak sa atin. Kabilang ito sa mga karapatan ng tao sa Islam na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay mayroong malalapit na kamag-anak na tinatawag na al-arham. At ang al-arham, sinabi ng mga ulama na ang mga tao na kapag namatay ang isang tao ay sila yung mga magmamana. Yun ang mga malalapit na kamag-anak. Yan ang ibang pananaw ng ibang mga ulama. At kabilang dyan, syempre, una, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang kapatid ng nanay natin, kapatid ng tatay natin, ang ating mga pinsan. Ganoon din yung mga pamangkin natin. Yan ang mga malalapit natin na mga kamag-anak. Sila yung mga tao na kapag tayo ay namatay, ay sila ay magmamana sa atin, kaya sila tinawag na, yung tinatawag na arham, yung mga malalapit na kamag-anak. Lahat po tayo ay mayroong mga kamag-anak. Ang ating mga tito, tita, sa ating nanay, tatay, mga pinsan, iba pang mga kapatid natin sa nanay, tatay, ubuo at mga pamangkin natin, sila ang mga malalapit natin na mga kamag-anak. Sila ay may karapatan sa atin na narapat na malaman natin at ito ay narapat na isabuhay natin. Ang pinakauna ay kabilang dito ay yung pagbisita sa kanila. Pagbisita sa kanila. Lalo na sa araw ng Eid ay isa po sa mga karapatan nila ay bisitahin natin sila. Ang pagbibisitahan ay isa po sa nagpapagaan sa pakiramdam ng ating mga kamag-anak. Isa po yan sa dapat na ugaliin natin na kapag tayo sa araw ng Eid, hindi lamang sa araw ng Eid, kapag tayo ay may mga oras, ay bisitahin natin ang ating mga kamag-anak. Kung malayo man ang bawat isa, ay kabilang sa napapanahon na pwede natin gamitin. Ngayon, ang social media, pwede tayong tumawag sa ating mga tito, tita, mga kapatid mismo, mga kamag-anak na mga pamangkin, ganyan. So tayo ay tumawag sa kanila sa social media ngayon ay hindi po mahirap. Pwede tayong tumawag kahit sa cellphone. So minsan masakit man pakinggan, pero may mga tao na hindi na naalala ang kanyang kapatid, ang kanyang mga pamangkin, ang kanyang mga tito, halos nakalimutan na sila. Subhanallah, may mga tao na ganyan. Pero sa Islam po ay isa po sa karapatan ng iyong kamag-anak ay ang iyong bisitahin sila sa oras na ikaw ay nakabakante. Isa po sa kabilang din sa tinatawag na karapatan ng ating mga kamag-anak sa atin, yung mga malalapit na kamag-anak, ay ang al-ihsan. Ibig sabihin ay maging mabuti tayo sa kanila. Maging mabuti ang ating pag-ugali sa kanila. Lalo na ay sila ay malalapit na kamag-anak natin. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na man ahabba ay yubsita lahu rizquhu wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gusto niya, sino man ang ikinalulugod niya na buksan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya. Ibig sabihin, maparami ang iyong biyaya. Sinabi ito ng propeta, hindi ako ang nagsabi o sino man, kundi ito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang gusto niya na buksan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pahabain sa kanya ang kanyang edad, ang kanyang buhay, ay falyasil rahima, ay maging mabuti at ipagpatuloy ang tao ang kanyang ugnayan sa kanyang mga malalapit na kamag-anak. Makikita natin ang mga tao. Tayo lahat, napapansin natin yan. Tingnan natin ang kapaligiran natin. Ang mga tao na sila ay tinatawag na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga malalapit na kamag-anak. Sila yung mga tumutulong at naging mabuti sa kanilang mga kamag-anak, ay mapapansin natin na
napakaraming biyaya ang dumarating sa kanila at ganoon din na pinapahaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang buhay. Dahil ito ay sinabi mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging mabuti sa kanila ay katulad ng halimbawa, pwede natin sila bigyan ng mga regalo. Mga regalo. Hindi ibig sabihin na magbibigay ka ng regalo ay yung regalo na hindi mo kayang bilhin. Yung mga regalo na ito ay mga bagay na magpapagaan at magpapaganda sa loob ng isang tao. At alam naman natin na tayo bilang isang Pilipino, normal po sa atin na mahilig po tayo sa mga tinatawag na mga regalo. So isa yan sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magbigay kayo ng regalo sa bawat isa upang kayo ay magmahalan, upang mas maging malapit ang inyong mga puso. Yan ay isa sa mga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kabilang sa mga karapatan nila ay yung maging mabuti tayo sa kanila sa pakikitungo. At kabilang sa karapatan nila na pagiging mabuti sa kanila ay ang pagtulong sa kanila sa oras na sila ay nangangailangan. Kabilang yan sa karapatan nila. Lalong-lalo na sila yung malalapit natin na kamag-anak. So, sino ang tutulong sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan? Kung makita nga natin sa hadith na sinabi ng propeta, isang babae mula sa Banu Israel na siya ay tinatawag na masamang babae, bayaran. Pero ang taong ito, ang babaeng ito ay nauhaw at pumunta sa isang balon sa tubig na ito at siya ay uminom. At pag-akyat niya ay nakita niya yung isang aso na yung aso na yun ay umiikot sa balon o sa tubig na yun na hindi siya makakuha. At bumaba muli ang babaeng ito at kinuhaan niya ng maiinom itong aso na ito at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yun ay isang aso, paano pa kaya? Kung kamag-anak mo yan, kamag-anak na malapit, at yan ay tinatawag na maaring maging obligasyon mo pa na tulungan mo siya. Paano pa kaya kapatid mo na Muslim kung ang aso merong gantimpala ang tao dahilan ng pagpapatawad sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala, paano pa kaya ang laki ng gantimpala ng pagtulong natin sa ating kapwa, sa ating kamag-anak, malalapit na mga kamag-anak. Ang Allah ay tinatawag na napakamaawain. Kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kaawaan nyo, kahabagan nyo ang nasa lupa, ang mga tao, at kayo ay kahahabagan, malulugot sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nasa langit. So yan po ay kabilang sa mga karapatan nila na tulungan natin sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Kabilang din doon ay palakasin natin ang ating ugnayan sa kanila. Palakasin natin ang ugnayan natin sa ating mga kamag-anak. Sinabi po sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wasalani wasalahullah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay sinabi ng ang rahim. Ang rahim ay siya ay magsasalita, siya ay nagsalita sa pamagitan ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at kaniyang sasabihin na man wasalani wasalahullah. Sino man ang patuloy ang kaniyang patuloy na pinapalakas niya ang kaniyang ugnayan sa akin, sa kaniyang mga kamag-anak, ay wasalahullah, ay patuloy ang connection sa kanilang Allah. Magiging malapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao na sila ang patuloy na pinapalakas nila ang kanilang ugnayan sa kanilang mga kamag-anak. Sa kanilang mga kamag-anak. Ganon din na kasama sa mga karapatan nila ay ang tayo ay magpatawad kung ito ay mga kakaunting bagay at ganon din nakabilang sa pagpapalakas ng koneksyon ng ugnayan sa ating mga kamag-anak ay imbitahan natin sila kapag mayroon tayong mga kasiyahan, mayroong mga tinatawag na mga programa tayo sa ating pamumuhay. At ito ay kabilang sa mga dapat na gawin natin. Hindi lamang yung ang imbitahan, yung mga politician, yung mga kamag-anak na mayaman, yan po ay hindi maganda. Bagkus ay kung sino ang yung mga malalapit na kamag-anak ay narapat po, karapatan po nila yan, na sa oras ng kasiyahan ay imbitahan mo sila at ganun din na kapag naman sa oras ng kalungkutan ay dapat na bisitahin natin ang ating tinatawag na kamag-anak. Iparamdam natin sa kanila ang tinatawag na
pagmamahal natin at pag-aalaga, pag-aruga natin sa kanila. Kaya nga sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isang tao kapag siya ay bibisita sa kanyang kapatid na mayroong sakit, subhanallah, napakalaking gantimpala, ay mayroong 70,000 na mga anghel, 70,000 na mga anghel na sila ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya ang taong ito na binisitan niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya mula noong siya ay umalis sa kanyang bahay hanggang sa siya ay bumalik. Ang mga anghel na yun na 70,000 na mga anghel ay nananalangin sa iyo na ikaw ay patawarin ng Allah dahil binisita mo ang may sakit. At kung bisitahin mo ang iyong kamag-anak na may sakit, ay mas doble ang gantimpala mo dahil yan ay kamag-anak o malapit na kamag-anak mo yan. Yan ang Islam ay tinuturuan tayo na obligado kapag ikaw ay inibitahan na pumunta ka. Bakit? Upang mapalakas ang koneksyon mo. Ugnayan mo sa iyong mga kamag-anak. At ganun din, na binigyan tayo ng malaking gantimpala para sa oras na halimbawa karapatan. Katulad ng kanina, pagbisita sa may sakit, lalo na sa kamag-anak mo, 70,000 na mga anghel na nanalangin sa iyo na patawarin ka ni Allah. Ganun din na karapatan ng tao sa kanyang kapatid ay kapag tinatawag na siya ay namatay, ay yung pagsasala sa kanya, yung maglilibing sa kanya, maghatid sa kanya sa libingan, yan ay karapatan ng tinatawag ng ito ay sa mga kalalakihan, lalo na yung paghatid sa libingan. So ito ay narapat po na ito ay isabuhay natin. Kabilang din sa mga kanina nabanggit natin na karapatan nila o kaya yung tinatawag na makakatulong upang maging mas malakas yung pagkakapatiran, maging malakas yung ugnayan natin sa ating mga kamag-anak, ay yung tinatawag na marunong tayong magpatawad. Lahat tayo ay nagkakamali at hindi po dahil sa pagkakamali ng pagkakamali ng isa sa mga pamangkin mo o isa sa mga pinsan mo o isa sa kanila ay lahat mo sila ay pinutol o nagalit ka sa kanila, pinutol mo ang kanilang koneksyon. Hindi po yan tama. Dahil yan po ay dahilan ng mas paglawak ng gulo at yung tinatawag na dahilan ng hindi pagpapatawad, pagkakaroon ng inggit, pagkakaroon ng galit. So dapat ay kung konting bagay lamang ay hindi tayo tinatawag na magsama ng loob, tayo ay magpatawad. Yan ay utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay mga bagay na mga maliliit lamang ito na mga bagay. Kahit na sa napapanahon ngayon, makikita natin may mga magpipinsan, may mga magkakapatid mismo, may mga magtito, tita na hanggang ngayon ay hindi nag-uusap. So yan po ay hindi po tama. Dapat ay ipagpatuloy natin ang ating koneksyon sa ating mga kamag-anak. Subhanallah, mamaya babanggitin natin yung tinatawag na napakadelikadong hadith, napaka hirap na sa pakinggan ito sa mga tao na sila yung pinuputol nila ang kanilang koneksyon sa kanilang mga kamag-anak. Kabilang sa karapatan ng kamag-anak natin ay ang pagbibigay natin sa kanila ng sadaka. At dahil sila yung malalapit na kamag-anak natin. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na inna sadaqata ala al-miskini sadaqa wa ala dhawil rahimi ithnan sadaqa wasila. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng sadaka, yung kawang-gawa sa isang mahirap, ay ito ay tinatawag na sadaka. Ang gantimpala mo ay sadaka. Ngunit sinabi ng propeta, wa ala dhawil arham o dhil rahim, at kung ikaw ay magbigay ng sadaka sa iyong kamag-anak, malapit na kamag-anak, ay dalawang gantimpala mo. Sinabi ng propeta, una ay sadaka, pangalawa ay ang pagiging mabuti sa kamag-anak. So, hindi po ibig sabihin na hindi tayo magbibigay sa iba, kundi ang pagbibigay dito ay ang hadith na ito ay yung gantimpala ng pagtulong sa iyong mga kamag-anak. Gantimpala ng pagbibigay mo ng sadaka, kawang-gawa sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga malalapit na kamag-anak. Basahin natin ay yung aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wattaqullaha, katakutan yung Allah subhanahu wa ta'ala alladhi tasaaluna bihi, na kayo ay nananalangin sa Kanya, kayo ay humihingi sa Kanya. Katakutan yung Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay yung tinatawag na Panginoon natin, na palagi tayong humingi sa Kanya sa ating pangangailangan. At katakutan nyo ang arham,
matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at dapat ay pangalagaan nyo ang tinatawag na inyong ugnayan sa inyong mga kamag-anak. Bilang panghuli ay ito ang pinaka importante at pinakamahalaga, ay ang wag mong puputulin ang ugnayan mo sa iyong kamag-anak. Wag mong puputulin ang yung ugnayan sa iyong kamag-anak. Sila man ay nagkamali sa iyo, sila man ay nagkamali sa magulang mo, sila man ay nakagawa ng pagkakamali, ay wag mong puputulin ang iyong koneksyon sa iyong mga kamag-anak. Maliban lamang kung magiging dahilan pa ito ng paglala ng problema, pero hindi yung puputulin mo talaga yung connect mo sa kanila, kundi pag-iwas lamang sa mas malalang problema. Okay? So dito, basahin natin ang sinabi ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Sa hadith ni Imam Muslim at Imam Bukhari, sinabi ng propeta, la yadkhulul jannata qati'. Hindi makakapasok sa paraiso ang isang taong qati'. Siya ang pinuputol niya, ang koneksyon niya, ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak. Pakinggan natin ito, hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Tamang hadith, sinabi ng propeta, la yadkhulul jannata qati'. Hindi papasok sa paraiso ang isang tao na pinuputol niya ang kanyang koneksyon, ang kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Napakadelikado ito sa napakarami na mga tao sa panahon natin ngayon, magkapatid dahil sa lupa hindi nag-uusap. Yung tito niya, tita niya, dahil lamang sa kakaunting mga pananim, kakaunting mga negosyo, kakaunting mga bagay, sila hanggang ngayon, 1 taon, 2 taon, hindi sila nag-uusap. Subhanallah. Sinabi sa hadith, la yadkhulul jannah. Ay ibig sabihin nito, la yadkhulul jannah. Sila yung mga tao na sila ay hindi makakapasok sa paraiso maliban na sila ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na kanilang ginawang pagkakasala. At nabanggit natin sa mga sa oras ng tinatawag na pagtawid natin sa tinatawag na sirat, yung tinatawag na tulay na sa kanyang ilalim ay imperno, at doon ay tatawid ang tao, ang mga mananampalataya, ang mga Muslim at saka munafikin. Mahuhulog doon ang mga munafikun, sila yung mapagkunwari. At sila yung mahulog doon yung mga mas marami ang ginawa nilang kasalanan kaysa kanilang kabutihan. At doon ay mananatili doon. Haharang doon ang dalawang bagay, kasama doon yung amana, yung pinagkatiwala, at kasama doon yung rahim, yung pakikipag-ugnayan sa kamag-anak na magiging itsura ng isang tao, at pagkatapos ay kanyang tatanungin ang sino mang pinutol niya ang kanyang koneksyon sa kanyang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak, dahil dito ay hindi niya hahayaan maliban sa matanong niya. Maliban sa ito ay tanong sa kanya at litisin siya kung bakit siya ay tinatawag na pinutol niya ang kanyang koneksyon sa kanyang mga kamag-anak. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa dapat nating maintindihan na sinabi ng propeta, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasim rahimah. Sino man ang naniniwala kay Allah at naniniwala sa araw ng paghukom, ay falyasil rahimah, ay maging ipagpatuloy niya ang kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Ito ay sa hadith ni Imam Bukhari na sino man ang naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom. Kung tayo ay naniniwala kay Allah, naniniwala sa araw ng paghukom, ay narapat obligasyon natin na panatilihin natin ang ating ugnayan sa ating mga kamag-anak. Sinabi rin sa isa sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang panghuli, laysa alwasilu bil mukafi walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimu wasalaha. Hadith Bukhari. Sa hadith ni Imam Bukhari, sinabi ng propeta, laysa alwasil, hindi ang tunay na mabuti sa kanyang kamag-anak ay sila yung bil mukafi, sila yung nakikipag give and take. Ibig sabihin, siya ay yung tumutulong lamang dahil sila ay tumutulong sa kanya. Yan ay isa sa mga sinabi ng propeta na hindi ang tunay na mabuti sa kanyang kamag-anak o yung patuloy ang kanyang pakikipagkoneksyon sa kanyang mga kamag-anak ay sila yung mga tao na sila ay nagiging mabuti sa kanilang kamag-anak dahil mabuti ang kanilang kamag-anak sa kanya. Kundi, walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimu wasala. Ngunit sila, ang mga tao na tunay na mabuti sa kanilang mga kamag-anak at patuloy ang kanilang koneksyon sa kanilang mga kamag-anak, ay sila yung mga kahit pinuputol ng kanyang kamag-anak, yung mga kamag-anak nila, pinuputol nila ang kanilang ugnayan sa kanya, ay patuloy pa rin siya na pinapalakas niya ang koneksyon sa kanila. Subhanallah. Yan ay tinatawag na bagay na
dapat nating isabuhay. Kahit na merong tayong nagkasala sa atin ng ating mga kamag-anak, kahit na may mga nasabi sila na hindi man natin ito nagustuhan, ay dito ay tinatawag na, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ipagpatuloy pa rin natin ang ating ugnayan sa ating mga kamag-anak. Yan ang tunay na pagiging mabuti sa mga kamag-anak. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam Al-Bukhari. Lahat po tayo ay nagkakamali, lahat po tayo ay may pagkukulang. Pero panatilihin po natin ang ugnayan natin sa ating mga kamag-anak. Tanging minsan ay tinatanong ng tao sa kanyang sarili na ano ba ang dapat gawin kapag halimbawa ang aking kamag-anak ay masama ang kanyang pag-uugali, sila ay tinatawag na ayaw nila yung tinatawag na ipagpatuloy ang aming ugnayan sa kanila. Unang-una ay tayo bilang isang Muslim ay narapat sa atin yung tinatawag na pagtitiis at pagpapatawad at ipagpatuloy natin ang ating ugnayan sa ating mga kamag-anak. Kung sila naman ay ayaw talaga nila, ay ang mahalaga ay sinubukan mo dahil ito ay napakadelikado. Yung pagputol ng ugnayan sa kamag-anak, nabanggit nga sa hadith, la yadkhulul jannata qati', hindi papasok sa paraiso maliban sa siya iparusahan sa impyerno ang tao na pinuputol niya ang kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. At napakaganda po sa pakiramdam na ang tao ay malapit siya sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga tito, mga tita, sa kanyang mga pinsan, malapit siya sa kanila dahil yan ay tinatawag na tunay na pakikipagtulungan o pagmamahal sa iyong mga kamag-anak. So yan po ang mga karapatan ng ating mga kamag-anak sa atin na dapat nating malaman. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa gatipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa lahat tayo ay nakapulot ng aral sa mga binibigay natin na mga aral at ganun din na ito ay maisabuhay natin at gantipalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.